Jules? Uy, Estrella, maselang parte na yan ang katawan ko. Gusto Umuha ka. ko. Gusto ko. Wala ko magagawa. Teka, ano yung ginagawa mo? Ano ba ang feeling? Pag nagsisiping kayo ni tita? Eh, Hindi ka ba nandidiri sa mga kulubot sa balat niya? Estrella. Subukan mo naman, you fresh. Tulad ko. And you can tell the difference. Sandali. Ano bang balak mo sa akin? Balak mo ba akong pikutin? Alam mo ba, Jules? Matagal na akong may gusto sa'yo. And I waited for this moment to happen. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan Charito at isa akong film producer. Tumandang dalaga ako noon dahil na rin sa naranasan kong heartbreak nang pikutin ng best friend ko ang aking fiancé. Nag-concentrate na lamang ako sa aking pinasok na career sa film industry bilang executive producer. Isa akong perfectionist, stricta at kinatatakutan ng lahat ng empleyado. Kumbaga, ako ang reyna sa loob ng opisina. Tita Charito, ito nga pala yung mga resume and sample story loglines ng mga applicants na pumasa sa initial interview. Naka-attach na rin dyan yung mga recommendations ng HR department. Kailangan nyo na lang pumili para sa final interview. Akin na. Ito po. Basura, 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 basura. Lahat basura. Maghanap ulit sila ng iba. Pero tita, huwag mo sabihin na wala kayong pipiliin kahit isa. Besides, we are understaffed for a very long time. Nakaka-apekto na yun sa film production natin. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Tita, sa akin lang naman, please, reconsider these applicants. Nakapasa sila sa initial interview and test. Meaning, meron naman silang ibubuga. Okay. I'll take a second look. Bakit, tita? Anong meron sa resume na yan? Julio Browning Jr., 25 years old, AB Literature graduate. Magkamukha nga sila. Yan, tita. Sabi sa akin ng HR, isa raw Tagalog romance pocketbook writer daw yang si Julio Browning Jr. Nagsusulat siya sa alias na Maria Rome. I'll consider this Julio Browning Jr. Okay. Tawagan mo lalaki niyan. Sabihin mo for final interview siya tomorrow at 11 in the morning. At sabihin mo rin sa kanya, don't be late. Maliwanag, Astrid? Yes, tita. This is it. Final interview. Sana makapasa ako at makapasok na rin sa film industry. Tuloy po kayo. Jules, ready ng almusal mo? Ayos po ba itong business attire ko? Bagay po ba sa akin yung kulay? Bagay naman sa yung suot mo. Okay na rin yung hairstyle mo. Final interview mo na yan, di ba? Opo, ma. Sa totoo lang, magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko ngayon. Huwag kang mag-alala, anak. Naniniwala akong kaya mong ipasayan. Matalino ka, creative. Tsaka, hindi na rin gawang biro yung experience mo bilang pocketbook writer. Sana nga po, matanggap ako para makatulong pa ako. Lalo na sa mga bayarin at mga gastusin natin dito sa bahay. Kailan ba alis ang anak mo? Malilate na yan. Huwag ko kayo mag-alala. 11:00 pa po ng umagang interview. Teka. Ano ba yung ayos ng buhok mo, anak?
Parang hairstyle ng lolo ko sa tuhod noong 1920s. Ito naman, maayos naman ang pagkakalagay niya ng pumada sa buhok. Ay, sa totoo lang, ang baduy, Celia. Parang nagmukhang mas matanda pa siya kaysa sa ating dalawa. Eh, dyan komportable si Jules. Hayaan na natin. Eh, alam mo, nung kabataan ko, hindi ako ganyan pumorma. Paragi ako nasa uso. Nako, bahala ka na sa buhay mo. Good luck sa interview mo. Salamat po, pa. Eh, Celia, balik na ako sa kusina. Baka mahawa pa ako ng kabaduyan ng anak natin. Gusto mo na ba yung ano? Good morning po. Oh, ang aga mo naman dumating. Alas 9 pa lang ng umaga. 11 pa darating si Madam Chirito Labayen. Maaga ko talaga akong dumarating sa mga job interviews ko. Wow. Anyway, maupo ka muna sa visitors area while waiting for Madam. Okay po, ma'am. President. Hindi mo yata kasabay ang Dragona. Nauna na ako. Kasi mamaya pa siya papasok ng opisina bago mag-lunch. Grabe ang dami na stress sa mga writers and directors kay Madam Charito. Kahapon, masyadong perfectionist ang tita mo. Walang pumasang idea sa kanya. Oh my God! Oh my God! Oh my Bakit? God! Oh my God! Anong balita? Paparating na yung dragon. Kapapasok lang ng elevator. Sabi ng watcher nating guard sa lobby. Sabihan mo ng lahat. Dali! Oh, mga kasama! Operation Dragon! Ako, andyan na. Babalik na ako sa mesa ko. Baka mapaginitan pa ako ng dragon. Ano ba yung biglaan naman yung pagdating ni tita? Excuse me po. Ano ba nangyayari? Bakit po nagkakagulong lahat ng empleyado? Naku, Julio Browning Jr. Oras na mapasok ka sa kumpanya namin, araw-araw ka may stress. Hindi mo alam ang pinasok mong gulo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Kapag dumarating ako, lahat ng empleyado natataranta. Hanggat maaari nagtatago sila sa akin para hindi sila mapag-initan. Samantala, naalala ko yung eksena kung saan una ko na-meet si Julio Browning Jr., anak ng aking ex-fiancé na si Julio Browning Sr. Good morning po, Ma'am Charito. I'm Julio Browning. Yeah, I know. Anyway, hindi ko galing magpaupo sa mga job applicants. So remain standing habang binabasa ko ito resume at mga sample storylines mo. Opo, ma'am. Okay naman ito mga sinabmit mong storylines. Sige, hard ka na. Ha? Ano po? Gusto mo pa bang interviewin kita? Ha, baka hindi ka tumagal sa akin. At saka busy ako. Marami akong trabaho bilang executive producer. Besides, pumasa ka naman sa HR. So okay na yun. Kung talagang hard na po ako, salamat po, ma'am. Magsisimula ka na by next week. So better prepare your requirements as early as today. Okay, you may go now. Okay po, ma'am. Oh, wait. Bakit po? Since ikaw ang junior, Julio Browning Sr. naman ang papa mo, right? Opo. Kilala niyo po bang papa ko? Hindi. Parang familiar lamang sa akin. Anyway, ano nga pala itatawag ko sa'yo sakali? Jules na lang po, ma'am. Okay, Jules. You may go now. Go! Po. May trabaho pa akong gagawin. Opo. Kumusta na si Jules sa street? Pangatlong araw na niya, di ba? Okay naman si Jules, tita. Very productive siya. Malaking naitutulong niya sa story department. Inayos nga niya yung ilang nakabangko nating story concepts at approve naman sa ating mga directors. Buti naman kung ganun. Pero gusto ko siyang subukan to see kung papasya siya sa standards ko. Nako, tita Cherito. Knowing you, bihirang-bihira lang yung pumapasa sa inyo. Baka ma-stress agad si Jules sa inyo. Kabago-bago pa lang niya. Yun nga ang gusto ko, Astrid. Ang ma-stress siya sa akin. Kaya ko naman siya hinayar para makaganti sa pamilya niya. May ganon, tita? Ano naman ang kasalanan ng pamilya ni Jules sa inyo? Yung ama ni Jules, si Julio Browning Sr., siya ang ex-fiancé ko na ikinuwento ko sa'yo dati. Remember? Oh, yes, tita. Natatandaan ko nga yun. Kakasal na kami ni Julio nung 25 years ago. Pero hindi natuloy kasi pinikot siya ng ahas kong best friend na si Celia.
Nabuntis ni Julio si Celia. Kaya sa halip na matuloy ang kasal namin, mas minabuti niyang panagutan ang best friend ko. So, si Jules ang dahilan kaya naghiwalay kayo ni Julio Sr. Oh, Astrid. Kung hindi nabuntis si Celia, edi sana kami ni Julio mag-asawa ngayon. Ngayon, kung tatanungin mo ko kung hindi pa ako nakaka-move on sa nangyari. Yes. Yes, pamangkin. Hindi pa ako nakakalimot sa nangyari sa akin. And I think it's payback time. Grabe, tita. Magiging kawawa lang pala si Jules sa inyo. Huwag mo sabihin kay Jules yung ikinuwento ko sa'yo, ha? Susubukan ko lang kung hanggang saan ang kaya ng lalaking yun. Maliwanag? Yes, tita. Lalo akong kinatakutan ng mga empleyado simula nang dumating si Jules sa aming kumpanya. Yes, natikman agad ni Jules ang bangis ng isang charito. Tinambakan ko siya ng trabaho and forced him to finish it the next day. Kitang-kita ko noon kung gano'n na-stress si Jules sa akin. Pero aaminin kong humanga ako ng konti sa kanya. Kasi kahit na sobrang stress siya sa akin, he maintained his obedient attitude. Never siyang sumimango sa harapan ko, pinipilit pa rin niyang umiti at maging positibo kahit na bakas ko noon sa kanyang mga mata ang sobrang pagod sa kanyang trabaho. Jules, hindi ka pa natutulog? Kahapon ka pa ng alas 9 ng gabi. Anong oras na ngayon? Alas 6 na ng umaga. Kailangan ko kasing tapusin to, Ma. Bukas po pinapasubmit sa akin to ng boss ko eh. Pero anak, mamayang alas 8 papasok ka na sa trabaho. Wala kang tulog. My God, Jules. Tingnan mo nga yan sarili mo, oh. Pagod na pagod ka at naglalakihan na yung mga eye bags mo. Huwag ko kayo mag-worry sa akin, Ma. May inom naman ako ng vitamins eh. Saka kailangan kong gawin ng maayos ang trabaho ko para hindi ako mapaya sa boss ko. Bago-bago kong empleyado. Sige anak, ipaghahanda na kita ng almusal. Ay, sana hindi ka magkasakit yan sa ginagawa mo. Good morning po, Ma'am Charito. Pinatawag niyo rin po ako. Ano yung nangyari sa'yo? Ang laki ng eye bags mo. May sakit ka ba? Oh, wala po. Hindi lang po ako nakatulog kagabi. Pero wag ko kayong mag-alala. Nagagawa ko naman po ng maayos yung trabaho ko. Talaga lang, ha? Anyway, pinatawag kita para i-update sa 5 storylines na pinasa mo sa akin kahapon. Nagustuhan niyo po ba, Ma'am? Hindi ko nagustuhan. Ayan, tinapon ko sa basurahan. Ganun po ba? I need another 5 story concepts. 2 for romance, 1 each for family, horror, and action genres. And when I say story concepts, maximum of 2 pages only. Yung mga pinasa mo sa akin, umabot ang 5 pages bawat concepts. Sige po. Gagawa uli ako ng story concepts. Kailan ko po pala ipapasa? I need those by 8 p.m. tonight. 8 p.m., Ma'am. Oh, 4 p.m. pa lang ngayon. I know you can do it by 8 p.m. Di ba? Magaling ka naman. Copy po, Ma'am. 5 concepts by 8 p.m. Good luck. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Aaminin kong hindi ako huwarang boss. Yes, I strived for excellence. Pero dahil sa akin, kaya marami ang nawawalan ng self-confidence sa kanilang sarili. Marami ang mas pinipiling mag-resign sa kanilang trabaho. Ang iba, hindi na pumapasok sa film industry dahil nagkapaubya na sa akin. But that's not the case for Jules. Dahil sa kagustuhan niya mag-stay sa industry, tiniis niya lahat ng pahirap na ibinibigay ko sa kanya. Anong pinagbubulungan niyo dyan? You're talking behind my back? Alam yung yan ang pinakaayoko sa lahat. I'm so disappointed. All I need is a good story. Pero bakit hindi niyo yun ma-produce? Ano ba ang problema niyo? Sadya lamang bang hindi kayo competitive enough? For
ipagpapatuloy nyo ang ganyan, I would recommend the HR to fire all of you and hire a real competitive one. O ikaw, Jules Browning, Yes, Ma'am Charito. yung mga sinabit mo 5-story concept last night, all rejected. Bakit naman po? Because they are weird and unappealing sa masses. Magarbo pagdating sa budget, pero pagdating sa spy na story, mahina. Walang kwentang tulad mo. Ma'am, Sa totoo lang, Jules, napapaisip na ako na baka nagkamali ang kumpanyang ito na i-hire ka. Clearly, you're not an asset for the film industry. Ma'am, maulang galang po. Ah, Nabasa ko naman po yung mga story concepts ni Jules. Magaganda naman po. shut up! Marunong ka pa sa akin, JP. Ma'am Charito, ginagawa ko lang po lahat para makapagputos ng magagandang Hindi ko yun nakikita. You know what? You should resign. Ano po? Kasi kung sisibakin kita, hindi yun magiging maganda sa employment record mo. Now, you choose. Ma'am, please. Please bigyan niyo ako ng second chance. Nangihinayang po ako kung magre-resign lang ako. Bata pa lang ako kasi ako, pangarap ko lang po makapasok sa industriya natin. Handa naman po akong i-improve ang sariling kakayahan ko. Please, Ma'am Charito, huwag niyo po akong paalisin sa kumpanya. No! No second chances. You're fired! Kayo pala, Miss Astrid. Binabakante ko na ho yung desk ko. Pasensya ka na kay Tita Charito. Okay lang ako. Baka hindi talaga ako para sa industriya. No. Ang totoo niyan, magaganda ang mga storyng pinasa mo. Nakikita namin lahat ang determination mo sa trabaho. Nagkataon lang na pinag-iinitan ka ni Tita. Bakit ba niya ako pinag-iinitan? Ano ba kasalanan ko sa kanya para gawin niya sa akin ito? May kinalaman yun sa mga magulang mo. Naikwento sa akin ni Tita na yung papa mo si Julio Browning Sr. ay dating fiancé ni Tita Charito. Pero pinikot siya ng best friend ni Tita. You mean, si Mama? Oo. Hindi natuloy ang kasal ni Tita Charito at ng papa mo dahil nabuntis ang mama mo. At kailangan itong panagutan. Kaya simula noon, sinisina ni Tita Charito yung sanggol na bunga ng pamimikot ng mother mo kay Julio Browning Sr. Ganun po ba? And here's the creepy part. Naikwento rin sa akin ni Tita na noong mga panahon yun, she was desperate to bring back Julio. Kaya bago ikasal ang parents mo, Tita even wished na sana makunan o mamatay ang anak nila. Jules, suklam na suklam si Tita sa'yo that time. Ganun pala nangyari. Alam mo, walang problema sa talento mo. Magaling kang writer. Nagkataon lamang na napag-iinitan ka. Dahil ikaw, yung naging dahilan, kaya naging miserable ang buhay ni Tita Charito. Wala naman po, Tita. Madam Charito, nagpapaalam lang po si Jules. Ma'am Charito, bigyan niyo lang po ako ng konting minuto para bakantihin ang pwesto. Huwag ka na umalis. Nagbago na kasi ang isip ko. I'm giving you a second chance. Talaga po, ma'am? Yes. Kaya sulitin mo na ang pagkakataong ito. Prove to me na worth it kang bigyan ng pangalawang pagkakataon. Opo, ma'am. Hindi ko po kayo bibiguin. Binigyan ko ng second chance si Jules only to make him more miserable sa kanyang trabaho. Madalas ko siya napapagalitan pero tiniis yun ni Jules at nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho kasama ko. Samantala, aaminin ko rin na nakakaramdam na talaga ako ng guilt sa mga ginagawa ko sa kanya dahil nakikita ko naman kay Jules na mabait siyang tao. Okay
ibigay na sa akin yung mga story concepts na JP at Jules. Sabihin mo sa kanila, simulan na nilang gawin ang sequence treatment. Sige, Tita Charito. Sasabihan ko kaagad si JP at Jules. Ano ba ito? Bakit may mga bouquet na red roses sa table ko? Oh, may kape din na galing sa coffee shop sa ibaba. Sino nagbigay nito? Ewan ko, Tita. Sabay lang tayong dumating. Ay, teka. Parang may nakaipit na note, oh. Oo nga, no? Teka, kukunin ko. Ang sabi dito, hope you like it from JB. JB? Sino to? Pero in fairness, maganda yung mga bulaklak, ha? Fresh at ang bango. Pwedeng-pwede kong ipalito sa mga nalalagtan na bulaklak sa aking face. Wow, Tita. For many years, ngayon ko lang ulit kayo nakitang ngumiti at kiligin. Hoy, huwag mo sasabihin to sa ibang empleyado, ha? Alam mo naman, may mini-maintain akong image. Pero tita, wala namang masama kung ipakita niyo sa lahat na nakangiti at masaya kayo. Sino kaya itong si JB? Well, I have the feeling na magugustuhan ko siya. 10:00 na ng gabi. Ha? Palagi na lang ako nag-overtime sa trabaho. Well, this is the price of a successful career. Umuwi na kanina pa yung karamihan sa mga empleyado namin. Oh, teka. Si Jules yun, ah. Pasakay na ng elevator. Jules! Sandali! Sasabay ako. Kayo pala, Ma'am Charito. Akala ko po, ako na lang ang mag-isang nag-overtime sa opisina. Na-stress ka na ba sa akin? Ang dami kong demands, no? Opo, ma'am. Aaminin ko sa inyo na na-stress na ako. Pero iniisip ko na lang yung pangarap kong maging isang sikat na filmmaker. Kaya tinitiis ko na lang po ang lahat. Ma'am Charito, sorry po kung... Oh, bakit? Bakit ka naman humihingi ng sorry sa akin? Kasi po, naikwento sa akin ni Miss Astrid ang lahat. Kasalanan ko pala kaya iniwan kayo ng fiancé ninyo. Sinabi yun sa'yo ni Astrid? Huwag niyo po sana siya pagalitan, ma'am. No, hindi ako galit. Anyway, sorry din kung madalas ako masungit. Matindi kasi ang pressure na binibigay sa akin ng trabaho ko. Naintindihan ko po kayo, Ma'am Charito. Ay! Ano nangyari sa elevator? Huminto ang elevator. Mukhang na-stuck tayo dito sa elevator, ma'am. Oh my God! Namatay ang ilaw! Jules! Ang dilim! Don't worry, ma'am. Pinindot ko na po yung emergency button. Tatawagan ko yung security sa lobby para sa kaluluhan tayo. Oh my God! Lobat na ako! Ma'am, ito po yung phone ko. Iyan po muna ang gamitin niyo. Wala sumasagot. Oh my God! Not this time, please! Mukhang matatagalan pa bago tayo ma-rescue. Teka, may phobia po ba kayo sa elevator? Ang totoo niyan, claustrophobic ako. Napipilitan lang akong sumakay ng elevator dahil nasa 10th floor tayo. Huminangon lang ko kayo, ma'am. Oh my God! Huwag ko kayo mag-alala. Nandito po ako. Hindi ko po kayo pababayaan. Isa yun sa hindi ko makakalimutang pangyayari sa aking buhay. Teenager pa lang ako. May claustrophobia na ako. Takot ako sa maliliit na spaces like elevators. Pero natatandaan ko noon ng ex kong si Julio ang madalas na tumutulong sa akin kapag maatake ang aking phobia. Ngayon, na-stuck ako sa elevator. Si Jules naman ang tumulong sa akin para kumalma ako kahit papaano. Oh Lord, please, sana may mag-rescue na sa amin. 3 oras na kami stranded dito sa elevator. Ma'am, nakikinig na naman po kayo sa takot. Lord. Teka, tatabihan ko kayo. Jules. Baka po, sumandal lang ko kayo sa balikat ko. Kapag may panic attacks kayo,
recommended na dapat yumakap o sumandal sa taong kasama nyo. Nakakakalma kasi yung body heat eh. At saka para maramdaman yung safe kayo. Tama ka. Medyo nawawala na yung kaba ko nang sumandal ako sa balikat mo. Huwag po kayong mahihiyang kumapi sa akin, ma'am. Hanggat hindi pa tayo nare-rescue. Salamat, Jules. Napakabait mo pa rin sa akin. Kahit marami na akong atraso sa'yo. Sa lahat ng empleyado natin, ikaw lang ang nakita kong sincero sa akin. Hindi ko po ugaling magtanim ng galit sa kapwa ko, ma'am. At saka, madali po ako magpatawad. Alam mo ba nung kabataan ko, kapag may panic attacks ako, ang papa mo ang madalas sumaklolo noon sa akin. Ayun, parang naulit ang lahat. Ano man ang nagawang kasalanan ng magulang ko sa inyo, ako na pong humihingi sa inyo ng tawad. Pasensya na rin kayo kung dahil sa akin, iniwan kayo ni Papa. Wala na sa akin yan, Jules. Hindi na kita sinisisi sa nangyari sa buhay pag-ibig ko. Kung meron lang sana ako magagawa para makabawi ako at ang mga magulang ko sa inyo. Jules, Bakit po, Ma'am Charito? simula sa araw na ito, hindi na ako magsusungit sa iyo at sa lahat ng empleyado. Ay, Jules! Ayan na! Binubuksan ang elevator natin ng mga rescuers! Oh, Lord, salamat po! Talaga po, tita? Okay na kayo ni Jules? Yes. Pinangako ko na hindi na ako magsusungit sa kanya, pati na rin sa mga empleyado. Wow! Himalayan! Eh, tita, kumusta naman habang kasama niyo si Jules? Ay, buti na lang talaga at nagkasabay kami ni Jules sa elevator ng gabing yun. Kung ako lang ang mag-isang na-stuck sa elevator, sigurado ako nagpipiesta na ang lahat ng empleyado sa pagkamatay ko. Well, I feel safe in his arms. Wow! Naging knight in shining armor pa si Jules. Ay, tita, nandito na tayo sa office niyo. Oh, may bouquet na red roses na naman sa table ko. And a box of strawberry cheesecake. Kanino naman kayo galing yan? Ay, tita, ayun, may note sa bouquet. Basahin niyo na. You can always feel safe in my arms. I'll never let you go from JB. Wow, tita. Mukhang may naamoy akong bagong love team. Sino kaya yung si JB? Kung sino man siya, I really like him na sana magpakilala na siya sa akin. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hindi ko namamalaya noon na unti-unting nagbabago na ang aking ugali at pakikitungo sa mga tao. At dahil yon sa misteryosong tao na nangangalang JB, natutuwa ako dahil araw-araw para may supply ako ng bulaklak sa kanya. Bukod sa sari-sari mga pagkain at bagay na gusto ko ang iniiwan niya sa aking desk. Although hindi ko noon ina-assume na isa yung sutor or maliligaw. Pero kung sino man ang JB na yun, ay labis ako natutuwa sa kanya ginagawa. Astrid, ano na kaya ng tita mo? Bigla na lang siyang bumait. Grabe yung reaction ng mga kapwa natin empleyado. Para daw nagkaroon ng himala eh. Ewan ko, JP Pero parang in love ang dragon, ha? Ha? Talaga? Seryoso ka? Yun ang naobserbahan ko. Parang in love siya sa secret admirer niyang palaging nag-iiwan ng red roses at sari-saring pagkain sa kanyang desk. Sino kayang admirer yun? JB ang alias ng secret admirer ni tita. Ay, hindi ko lang alam kung sino sa mga empleyado ang nagkalakas ng loob para gawin yun, ha? Baka si Jules Browning. Oo nga, no. Ilang beses ko na nakikita si Jules na pagpasok sa trabaho, may dala siyang bouquet ng red roses. Kala ko nilalagay lang niya yun sa table niya. Talaga, JP? Mukha ba ako nagsisinungaling? Hindi na ako makapaniwala. Oh, Astrid! JP! Nako, Ano pinagkukwentuhan niyo? ma'am, wala po. Pinag-uusapan lang po namin yung upcoming Valentine's party ng company. Oh, Eh,
eto nga tita, oh. Iniisip na namin kung sino ang dadali naming kadate sa Valentine's party. Ma'am, kayo po, dadalo po ba kayo ng Valentine's party? Well, kung may mag-aaya sa akin na maging kadate, dadalo ko sa Valentine's party. Pero kung wala, baka itulog ko na lamang sa bahay. Oh, anyway, nakita niyo ba si Jules? Nakita namin lumabas si Jules ng office kanina lang, tita. Pero babalik din agad yun. Okay. Pakisabi na lamang sa kanya na pumunta siya sa aking office. May mahalaga lamang akong sasabihin sa kanya. Sure, tita. Grabe, Astrid. Nananaginip ba ako? Nakangiti si Madam. Well, iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Ma'am Charito, pinatatawag niyo raw po ako. Have a seat, Jules. Anyway, may good news ako sa'yo. Your sequence treatment has been approved. Pwede mo nang simulang isulat ang script ng story mo. Talaga po? Yes, we reviewed your sequence treatment. At pareho kami nagandahan ni Direk Kat at Direk Tonet. Good luck, Jules. Salamat po, Ma'am Charito. Don't worry, hindi ko po kayo bibiguin. Anyway, Ma'am, may itatanong sana ako sa inyo kung pwede. Sure. Ano yun? Dadalo ba kayo sa Valentine's party ng kumpanya natin? Kung may mag-aaya sa akin na maging date or deny, yes, dadalaw ko. Pwede ka bang maging kadate ko, Ma'am Charito? Ha? Gusto mo kung maging kadate? Kayo lang naman kasi ang close ko dito sa kumpanya eh. At saka, ikaw talagang first choice ko, Ma'am Charito. Sige. Pumapayag akong maging kadate mo, Jules. Salamat po, Ma'am. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo pa ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Hindi ko talaga ina-expect na aayain ako ni Jules para maging kadate niya sa Valentine's party ng aming kumpanya. Muli ako nakaramdam ng kilig. Nahuli kong naramdaman nung alukin ako ng kasal ni Julio Browning Sr. Ewan ko ba? Iba ang dating sa akin ni Jules. Hindi na ko kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita. Kinikilig ako kapag niningitian niya ako. At pakiramdam ko, humahaba ang hair ko kapag pinapakita niya sa akin ang kanyang pagiging gentleman. Naisip ko tuloy, pwede kaya akong ma-in love sa anak ng ex-fiancé ko? Are you ready, Ma'am Charito? Kanina pa ako ready, Jules. Oh, anyway, ang gwapo mo dyan sa suot mo. Really? Actually, mas gwapo na 1,000 beses kesa sa papa mo. So, shall we? Good evening. Ay, good evening, Mom. Good evening po. Anyway, let's enjoy this night kasama ng mga kadate nyo. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po kayo. Jules, thank you. Dahil sa'yo, kaya naging masaya ulit ako sa buhay ko. Dahil sa'yo, nawawala ang stress ko sa trabaho. You opened my mind sa mga magagandang possibilities and opportunities. Masaya ako na naging part ako ng character redemption mo. Ako rin naman eh. Napakasaya ko kasi dumating ka sa buhay ko. Binigyan mo yon ng kulay. Huwag kang magagalit sa akin pero may aaminin ako sa'yo. Ako si JB. Talaga, Jules? Well, thank you sa pag-amin. Hindi ako nagagalit. Ang totoo niya, natutuwa ako sa ginawa mo. Pero matanong ko lang, bakit mo ginagawa yan? Because you're so special to me. Oh, Jules, baka binobola mo lang ako? Nope. Never ako naglaro ng feelings ng iba. Katunayan, nung unang araw pa lang ng pagkikita natin, alam ko na agad na you're special. At alam mo pa, kahit na ilang beses mo akong ini-stress, pinagagalitan at pinihiya,
hindi pa rin ako umalis ng kumpanya. Kasi gusto mong matupad ang pangarap mo maging isang magaling na filmmaker. Hindi lang yan. Nanatili pa rin ako sa kumpanya. Because of you, Ma'am Charita. Anong gusto mo ngayon ipahiwatig sa akin? I think I'm in love with you. Tita Charito? Nandito na pala kayo sa female restroom eh. Kaya pala naghihintay si Jules sa labas. Astrid, natatandaan mo pa ba yung sinabi ko sa'yo noon? Kahit kailan? Hindi na ako muling iibig pa? Yes, tita. Natatandaan ko yun. Wait. Don't tell me na. Binabawi niyo na yun. I just might change my mind. Tingin ko pamangkin, I'm ready to love again. Oh, I'm so happy for you, tita. Pero ang tanong, kanino kayo in love? Sa anak ng ex-fiancé ko, si Julio Browning Jr. Oh, Jules, I'm sorry. Pinaghintay kita ng matagal. It's okay, Ma'am. You know what? Pinag-isipan ko yung sinabi mo sa akin kanina. Gusto ko lang ulit ma-clarify. Are you sure? Yes. Sigurado ako sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Kung gusto mo, handa ko yung patunayan sa'yo ngayon. I will keep my heart to you. Please let me in your life forever. Julius. Kung nagkukuluhan ka sa mga nararamdaman mo, I'll give you time. Handa ako maghintay sa'yo. Kahit gaano pa yun katagal. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Matyaga naghintay sa akin si Jules habang sinusuri ko ang aking damdamin para sa kanya. At that time, hindi ako makapaniwala na nangyayari yun sa akin. I didn't expect na magmamahal ulit ako. Films? Oo, tama. Kumusta naman ang karir mo? Ato, masaya pa. Napansin ko lang na parang nag-iiba ka yata ng image. Hindi ka na masyadong mukhang weirdo. Hindi ka tulad ng dati. At saka anak, tapatin mo nga kami ng papa mo. In love ka ba? Paano niya naman nasabi yan, Ma? Oy, iba kasing aura mo. Masaya, glowing. Ibang-iba ka ngayon kumpara noon. Tama kayo. Uy. Mukhang nakita ko na po ang woman of my dreams. Oh, Yun nga lang, hindi pa ako formal na naliligaw sa kanya. Anak, kung namumroblema ka sa panliligaw at wala kang experience, pwede kang magpaturo sa akin. Expert ako pagdating dyan. Oh, sige pa. Minsan, hihingan ko kayo ng tulong kung sakaling mag-decide na akong ligawan siya. Siya nga pala, Ma. Ba, may itatanong ako sa inyo. ano yun anak? Natatandaan niyo pa ba si Charito Labayan? Si Charito? Ay, sandali anak. Kilala mo siya? Kumusta na siya? Executive producer namin siya, Ma. Bale, siya po ang boss ko. So far, masaya naman ang buhay niya. May sarili na ba siyang pamilya? Wala po. Single pa rin siya hanggang ngayon. Successful naman siya sa kanyang karir bilang film producer. Mabuti kung ganun. Anak, ang totoo niyan, malaki ang kasalanan namin ng papa mo kay Charito. I know. Ikinuwento niya yun sa akin dati. Pero naka-move on na siya ngayon. At napatawad na niya kayo. Ang liit talaga ng mundo. Sa totoo lang, anak, hindi namin nakalain na magtatagpo kayo ng ex-fiancé ko. Kumusta naman ang pakikitungo niya sa'yo? She's nice to me, Ma. Actually, close kaming dalawa. So, mabuti naman. Ma? Pa? What if mag-decide ako na bumawi kay Charito? Ano? Anong ibig mong sabihin? Ma, Pa,
Si Charito yung sinasabi kong woman of my dreams. I'm in love with her. At handa kong higitan ang pagmamahal na ibinigay mo sa kanya, pa. Ano? Ano? Nabasa ko yung message mo sa akin, kaya pinuntahan kita rito. Anong ginagawa mo rito sa building rooftop? Simula nung magtrabaho ko rito, ito na naging favorite spot ko para mawala ang stress ko at magkaroon ng inspirasyon sa mga sinusulat ko. At dito ko rin sinuri ang aking mga nararamdaman para sa'yo. Yes, sigurado na ako sa sarili ko. Ikaw ang gusto kong makasama forever. Diyos! Alam mo, may narealize ako. Kaya siguro hindi kayo nagkatuloyan ni Papa. Kasi hindi naman talaga siya ang nakatakdang lalaki para sa'yo, kundi ako. I love you, Charito. And I am ready to spend the rest of my life with you. Oh, Diyos! Please accept me as your boyfriend, lover. At ipinapangako ko sa'yo na mamahalin kita ng buong tapat. And I promise you, hindi ko gagawin yung ginawa ni Papa sa'yo noon. Hihigitan ko ang pagmamahal na ibinigay niya sa'yo. Oh, Diyos! Oh. Saksi ngayon ang mga bituin sa langit. I'll be happy kung tatanggapin mo ang aking pagmamahal sa'yo. Yes! Yes! William Browning Jr., tinatanggap ko ang pagmamahal mo sa akin. Naging masaya naman ang relasyon namin ni Jules. Nung una, napagpasya namin isekreto muna lahat. Pero sa aming opisina, walang sekreto ang hindi nabubunyag. And as expected, mixed reaction ang aming natanggap mula sa aming mga co-workers. May mga natuwa at mayroon din nagsitaasan ng mga kilay. Dahil nga sa laki ng agwat ang edad namin. May nagsabi pa nga na parang anak ko na raw si Jules. But who cares? At least, masaya ako. Kasi nakikita ko na sa kabila ng negative reactions, buong pagmamalaki pa rin akong ipinapakilala ni Jules bilang love of his life. Ma, Pa, may ipagtatapat ako sa inyo. Pabot muna ng tubig, ano? Girlfriend ko na po si Charito. Ano? Ay, Julio, nasanig ka. Ano ang sabi mo? Girlfriend mo na si Charito? Ano siya ko naman, anak? Ano bang nangyayari sa'yo? Saksakan ka talaga ng kawirdohan. Anak naman, ang dami namang babae dyan. Bakit si Charito pa? Bakit, Ma? Masama po bang mahalin ang dati niyong best friend? Ay, sigurado ka pa talaga dyan sa desisyon mo. Baka naman ginayuma ka lang ng babaeng yon para makaganti sa amin ng papa mo. Ma, sinisiguro ko sa inyo na hindi ako ginayuman ni Charito. Kasi unang araw pa lang ng pagkikita namin, aaminin ko, nakaramdam ako ng espesyal na pagtingin sa kanya. Hindi ko po inaasahan ito, pero unti-unting tumibok ang puso ko sa kanya. Kapag kasama ko siya, naramdaman ko yung kasiyang hindi ko naramdaman sa tanang buhay ko. Celia, ano ba tong anak mo? Ay, mukhang ito na yata yung kabayaran sa ginawa natin kay Charito noon. Ang anak natin na naging kabayaran. Mapa, ano pa kayo? Anong kabayaran? Wala pong nakarma sa inyo. Sadyang ito lang sigurong gusto ng tadhana sa amin ni Charito. Pero Jules, ang laki ng agwat ng edad nyo. Kayo ni Charito, para ka na niyang anak. Wala po sa akin ang edad, Ma. Tanggap ko po siya gaano man siya katanda sa akin. Anak naman, ibang-iba ka talaga sa akin. Yes, Pa. Iba po talaga ako sa inyo. Kasi minahal ko si Charito ng tapat. At kahit ano mangyari, ipaglalaban ko siya. Julio, eto na yung gamot mo sa high blood. Inumin mo na to. Si Jules, Umalis ng anak natin. Ayos ka lang ba, mahal ko?
Celia, ngayon ko lang na-realize na iba talagang humagupit ang tadhana. Hindi ko akalain na yung ex-fiancé ko na niloko ko noon, baka maging manugang ko pa. Sa totoo lang, nakonsensya din ako noon sa ginawa natin kay Charito. Akala ko hindi na niya tayo mapapatawad. Ako naman, wala naman akong pinagsisisihan noon sa ginawa ko. Tama lang na pinili kita. Kasi ikaw na ang mahal ko. Ano sa palagay mo? Tatanggapin ba natin si Charito na maging manugang kung sakali? Ewan ko. Hindi ko lubos na maiisip na yung ex ko noon. Tatawagin lang akong tatay-in-law sakaling maikasal sila ng anak natin. Pero mahal, kung yun talaga ang desisyon ni Jules, wala na tayong magagawa. Suportahan na lang natin ang anak natin. Sana lang tama yung desisyong ginawa ni Jules sa buhay niya. Kasi nagagamba ako na baka si Jules ang maging kabayaran sa ginawa kong kasalanan doon. Ayoko makita na umiiyak siya ng dahil sa pag-ibig. Siguro naman, mahal siya ni Charito. At hindi niya lang ginagamit ang anak natin para paghigantihan tayo. Sabihin mo kay Jules na gusto natin makausap sila ni Charito para itanong sa kanila kung ano ba talaga ang plano nila sa kanilang buhay. Hi, Jules. Coffee? Ito, binili kita dun sa coffee shop sa ibaba. Salamat, Asid. Nagabala ka pa. Wala yun. Kumusta ka na? Mukhang hindi ka busy ngayon, ah. Oo. Katatapos ko lang kasing isubmit yung revised script kina Charito at Director Nat. Wow. Charito ng tawag mo kay madam. Sorry, Ma'am Charito pala. Iba talaga pag ang girlfriend mo executive producer. Pero huwag niyo naman sanang isipin na kaya lamang ako nagkakaroon ng movie projects dahil kay Charito. Don't worry. Noon pa lang, alam ko nang deserve mo ang mabigyan ng break. Magaling kang writer, Jules. At excited na ako mapanood yung first screenplay mo. Thank you. Anyway, pag free ka, mag-bonding naman tayong dalawa. You know, matagal na tayong friends, di ba? Sure. Inform kita kung kailan ako vacant. Tapos, mag-bonding tayong dalawa. Naging maayos naman ang relasyon namin ni Jules. Sa bawat araw na dumaraan, ay lalong umiinit ang aming pagmamahalan. During our first monthsary, isinuko ko na sa kanya ang aking pagkababae. We made love and enjoyed it. Pagkatapos nun, mas lalo ko minahal si Jules. Samantala, naging close din sina Jules at ang pamangking kong si Astrid. Okay lang naman sa akin yun. At kahit kailan, ay hindi ako nagselos dahil tapat naman sa akin ang aking boyfriend. Pero hindi ko akalain na susubukin din ng tadhana ang kanyang katapatan sa akin. Astrid, salamat Tinulungan mo ako kanina sa pag-revise ng scripts. Wala yun, Jules. Ayos ka lang ba? Naiilaw ako Pero hindi naman siguro ako lasing kasi nakakaisang bote pa lang naman ako ng beer Teka, baka naman nilagyan mo ng upos yung iniinom kong beer. Kanina ka pa kasi naninigarilyo dyan Bakit ko naman gagawin yun? At saka, alam mo ba yung tungkol sa epekto ng upos ng sigarilyo kapag hinalo sa beer? Oo. Sinabi lang sa akin ng papa ko yon. Ano daw yan? Yun daw kasi yung ginawa ng mama ko para mapikot si papa. Ganun ba? Deja vu pala yun, kung ganun. Anong ibig mong sabihin? Jules?
Astrid, maselang parte na yan ang katawan ko. Gusto Umuwa ka. Gusto ko. Naku, magagawa. Teka, ano yung ginagawa mo? Ano ba ang feeling? Pag nagsisiping kayo ni tita? Eh, Hindi ka ba nandidiri sa mga kulubot sa balat niya? Astrid, Subukan mo naman yung fresh. Tulad ko. And you can tell the difference. sandali. Ano bang balak mo sa akin? Balak mo ba akong pikutin? Alam mo ba, Jules? Matagal na ako may gusto sa'yo. And I waited for this moment to happen. Hindi ko kaya magtaksil kay rito. Mahal ko siya. Kaya mo yan. Ayan eh. Alam mo, kung ipapakita ko sa'yo, no, patuwan ko. Please, Astrid, tama na. I love you, Jules. Akin ka ngayong gabi. Charito, parang hindi ko nakikita si Astrid. Nag-resign na si Astrid sa kanyang trabaho. Bakit naman daw? Well, sabi niya, health reasons daw. At wala naman ako nababalitaan sakit niya. Ganun ba? Oh, ikaw, Jules, para mag-iisang buwan ka ng parang lutang. Para bang malalim ang iniisip mo. May problema ka ba, mahal? Ha? Wala naman. Wala. Medyo stress lang siguro ko kasi nagsishoot na kami ni director ng Skips Ka. Oh, congrats in advance, mahal ko. Oh, excited na ako mapanood ang first movie mo. At sana magustuhan mo. Dedicated ko yun sa'yo. Malaki naman ang tiwala ko sa'yo eh. Sino yung nag-text sa'yo? Si Director X. May last minute siyang ipa-revise sa akin. Sige, mahal. Balik na ako sa desk ko, ha? See you later. Okay. Hello, Astrid. Ano yung tinext mo sa akin na magiging tatay na ako? Jules, nagpa-check up kasi ako kanina. At nag-positive ako sa pregnancy test na isinagawa sa akin. Nagbunga yung gabing nagsiping tayo. Almost a month ago. Magkakanak na tayo. Magiging tatay ka na. Ano? Napapansin ako ng labis na pag-aalala kay Jules tuwing magkasama kami. Kapag tinatanong ko naman siya, sinasabi niya sa akin na ayos lang siya kahit na mukhang hindi. Simula noon, labis na ako nag-alala sa kanya. Ginawa ko ang lahat para malaman ang ugat ng kanyang pagbabago. Mabuti naman, Jules, at nakipagkita ka sa akin dito sa park. Heto, tingnan mo. Lumalaki na yung tiyan ko. Hindi ko pa nasasabi kay Tita Charito ang totoo. Ano bang gusto mong gawin ko, Astrid? Pwede bang hiwalayan mo na si Tita? At ako na lang ang pakasalan mo para sa magiging anak natin. Mahal ko si Charito. Alam mong mas pipiliin ko siya kaysa sa'yo. Jules, hindi ka ba naaawa sa magiging anak natin? Lalaki siyang walang ama. Una sa lahat, Astrid, mali yung ginawa natin. Pangalawa, pinwersa mo lang akong makipagtalik sa'yo. Kung hindi mo ako nilasing, hindi ako makakagawa ng ganun sa'yo. Pero aminin mo, ginusto mo yung ginawa ko sa'yo. Sorry, pero hindi kita kayang pakasalan. Susustentuhan ko na lamang yung magiging anak natin. Well then, I guess I had no choice but to tell Tita the truth. Astrid, Kailangan malaman ni Tita Charito ang totoo na nagtaksil ka sa kanya. oo. Huwag mo naman sanang sirain ang relasyon namin ni Charito. I love you, Jules. At handa kong agawin ka kay Tita. Whatever it takes. Hello? Hello, Tita Charito? Oh, Astrid. Buti naman napatawag ka. Asan ka na ba?
Bakit ang tagal mong hindi nagpaparamdam sa akin? May sasabihin ako sa'yo, tita. I'm pregnant. Talaga? Oh, congratulations! Sino naman ang tatay ng dinadala mo? O paano? Pananagutan ka ba niya? Yung nakabuntis sa akin, tita. Kilala mo siya. Talaga? Sino? Sino pa ba? Ang boyfriend mo. Si Julio Browning Jr. Ah, At kailangan niya akong panagutan. ano? O ano, Jules? Kailan mo ba isasama dito si Charito? Gusto namin siya makausap. Huwag po kayo mag-alala, ma. Dadaling ko po siya rito sa inyo. Abala lang siya sa trabaho. Ganun ba? Opo. Sandali lang, ma. Tumatawag si Charito. Oh, sige, sagutin mo. Labas muna ako, ha? Sige. Hello? Mahal? Huwag mo akong matawag-tawag na mahal. Teka. Bakit ka nagagalit sa akin? Huwag ka magpaka-innocent effect dyan. Alam mo ang kasalanan mo sa akin. Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita ng totoo. Pero katulad ka rin pala ng tatay mo. Charito, I'm sorry. Hindi ko kagustuhan yung nangyari. Tingnan niyo na yung mga kanyang kanilan. Dahil walang naniniwala dyan. Kinig ka sa akin. Oo, nabuntis ko si Astrid. Pero hindi ko siya mahal. Pananagutan kong anak namin, pero hindi ako magpapakasal sa kanya. Ikaw ang gusto kong maging asawa. Hindi, Jules. Kahit ano ba sabihin mo, degradator mo ako. Hindi kita magpapatawad sa ginawa mo sa akin. Charito, please, patawarin mo na ako. Goodbye! Charito! Hello! Charito! Charito! Nakipag-break ako kay Jules. Dahil yun ang alam kong tama. Pero hindi yun naging madali sa amin. Dahil mahal pa rin namin ang isa't isa. Ngunit ang kanyang pananagutan sa iba ang nagpadesisyon sa akin para sumuko at magparaya na lamang. Charito! Parang awa mo na harapin mo ako! Charito! Jules! Anong ginagawa mo? May bala ka ba magpakamatay? Basang-basa ka ng ulan! Nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. O hindi mo pala ako kaya mawala sa'yo. Sana pinahalagahan mo yung pagtitiwalang ibinigay ko sa'yo. Hindi ko kagustuhan yung nangyari. Oo, sabi mo, gas-gas at hindi ka panipaniwala ang ganong katwiran. Pero yun ang totoo. Hindi ko talaga intensyon na magtaksil sa'yo. Ang mali ko lang nagpakatanga ako. Wala na tayong magagawa, Jules. Nangyari na yun. Pakasalan mo na lamang ang pamangking ko. Hindi ko gagawin yan. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Hindi si Astrid. Makinig ka sa akin. Sa totoo lang, matagal ko rin pinag-isipan to. Pero tingin ko, wala ka mapapala sa akin. Matanda na ako. Hindi na kita mabibigyan ng anak at sariling pamilya. Mahina na rin ang pangangatawan ko dahil sa katandaan. Kung si Astrid ang pipiliin mo, malaki ang posibilidad na gumanda pa ang buhay mo at magkaroon ng masayang pamilya. Charito, wag. Siguro, nakatadhana na sa akin na masaktan ng dalawang huli, Browning. Tanggap ko na, Jules. Manhid na rin kasi ang puso ko sa bawat kirot na ibinigay niyo mag-ama sa buhay ko. Buo na talaga ang desisyon ko makipagkasira sa iyo. Wala nang makakapagpabago ba doon? Anak, nabalitaan ko yung nangyari sa inyo ni Charito. Nalulungkot ako sa sinapit ng relasyon ninyo. Ganito pala kasakit maiwan ang taong minamahal. Ngayon, naramdaman ko na yung naramdaman ni Charito nung niloko niyo siya. Pero mas matindi yung sa akin. Kasi, ginugulo din ako ng aking konsensya.
Naawa ako kay Charito. Kasi, naulit yung nangyari sa inyo noon. Jules, Habang buhay ako magdurusa. Dahil bahagi na rin si Charito ng buhay ko. Hindi ko na nakikita ang sarili ko na mabuhay nang wala siya. Mas nanaisip ko na lang mamatay kaysa makita kong sarili kong nagdurusa ng ganito. anak, patawarin mo ako. Kung hindi dahil sa akin at sa mama mo, hindi mo mararanasan ang lahat ng ito. Pakiusap, anak. Magpakatatag ka. Kung talagang kayo ang itinadhana ni Charito, kahit ano pa kunos ang dumating sa inyo, kayo at kayo pa rin ang magkakatuluyan sa huli. Pa, Pero kung hindi kayo nakatadhana, matuto kang tanggapin nyo. Huwag mong isipin na mas nanaisin mong mamatay na lang. Mali yun. Kasi lalo mo lang pahihirapan ang kaluhapan ni Charito kapag namatay ka. Anak, kung mas pinipili mo si Charito kesa doon sa babaeng nabuntis mo, huwag mo siyang sukuan. Alam ko at naniniwala ako na kung kayo ang tunay na itinadhana, gagawa at gagawa ito ng paraan para magkabalikan kayo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Sinubukan ko mag-move on kay Jules. Pero sobra ako nahirapan. Para kasing sinasabi na ng puso ko, huwag ko siyang supuan. At dahil sa iisang kumpanya lang kami nagtatrabaho, palagi kami nakikita. At sa pagsasalubong namin ng landas, hindi ko maiwasan na masaktan. Nung una, nagpasya akong huwag siyang kibuin. Pero dumarating talaga ako sa punto na para akong hinihila palapit kay Jules para siya kausapin at makipagbalikan. Salamat, Jules. At pinuntahan mo pa rin ako. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Hindi na kita inuobligahan na pakasalan ako para sa anak natin. Astrid, Kung gusto mo sustentuhan ang magiging anak natin, okay lang. At kapag nanganak na ako, hindi ko ipagkakait sa'yo ang karapatan mo bilang ama ng anak natin. salamat. Nag-decide akong i-let go ka kasi nakita kong mahal na mahal mo si Tita Charito. I'm sorry kung nasira akong relasyon ninyo. Kahit na ilang beses ka pang mag-sorry sa akin, hindi na maibabalik pang pagmamahala namin ni Charito. Desidido na siyang hiwalayan ako. Pero huwag kang mag-alala. Pinatatawad na kita, Astrid. Siguro, mamumuhay na lang ako na mag-isa. O kaya, baka magpakamatay na lang ako. Uy, huwag mo gagawin na magpakamatay. Kahit kailan hindi yan sagot sa mga problema mo. Ano gusto mo gawin ko? Ang tiisin ng bawat kirot sa puso ko. Hindi ako robot, Astrid. Marunong akong masaktan at sumuko. Huwag mong gagawin yan. Kung gusto mo, kukumbinsihin ko si Tita na makipagbalikan sa'yo. Please, Jules. Huwag kang mag-iisip na magpakamatay. Kasalanan yan sa Diyos. Bakit kaya parang wala masyadong tao dito sa opisina namin? Ano kaya problema? Madam Charito, Oy, JP, nasaan na yung ibang mga empleyado? At saka bakit parang takot na takot ka? Ano nangyayari? kailangan niyo hong pumunta sa rooftop. Bakit? Si Jules po, nagtatangkang tumalon mula sa rooftop ng building. Ano? Jules! Nasaan na si Jules? Jules! Anong ginagawa mo dyan?
gagawin mo? Charito, Mahal kita, Jules. Handa ako makipagbalikan sa iyo at magsimula muli. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Charito. Huwag ka nang umiyak, mahal ko. Paano hindi ako iiyak? Tinatakot mo ako. Sorry kung pinag-alala kita. Promise, hindi na ako magtatangka magpakamatay. Makinig ka sa akin. Kakausap ko na si Astrid. Kinumbisi niya ako makipagbalikan sa iyo. Jules, magsimula tayong muli. Oh, Charito, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayong nakipagbalikan ka na sa akin. Pangako, hindi ko sasayangin ang second chance na ibinigay mo sa akin. Mamahalin kita ng tapat. At kahit kailan, magiging matalino na ako at hindi magpapadala sa tukso. Ma, pa, kasama ko po si Charito. Celia, Ay. Julio, Charito, patawad kong niloko at tinrider kita noon. Ako rin, Charito. Patawarin mo sana ako sa mga kasalanan na gawa ko sa'yo noon. ano ba kayong dalawa? Matagal ko na kayong pinatawad. At saka hindi ko makikilala si Jules kung hindi niyo ginawa yun sa akin. Mabuti na rin yung nangyari sa inyo noon. Kasi kung nagkataon kayo ni Papa ang nagkatuluyan, edi wala ako sa mundo. Iba talagang kumilos ang tadhana. Oo. Minsan talagang nagiging mapaglaro siya. Ma, Pa, ito na sigurong pagkakataon para sabihin ko ito kay Charito. Gusto ko, sa harapan ninyo, magpo-propose ako ng kasal kay Charito. Aha. Talaga, Jules? Gusto mong maging manugang ko yung dati kong ex? Ay, no. Ano ba naman tong mundong ito? Ang weird. Charito, saksi ang mga magulang ko sa bibitiwan kong pangako sa iyo na ikaw lang ang mamahalin at sasamahan ko for the rest of my life. Ipinapangako ko sa iyo na magiging mabuti akong asawa sa iyo. Oh, Jules. Will you marry me, my love? Yes, yes. I do. I'll marry you. And I will stay with you forever. Tinanggap ko ang alok na kasal ni Jules. Agad namin pinlano yun. Katulong ang aking mga future in-laws na sina Julio at Celia. Noong una medyo awkward. Isipin mo, magiging future biyanan ko pala yung ex-fiancé ko at ang best friend ko. Pero kinalaunan, nag-sink in na rin yun sa amin lahat. At natanggap na namin ang itinakda ng pilyo naming kapalaran. Tab? Matthew, bakit hindi ka pa natutulog? Tinitingnan ko lang sa phone ko yung mga photos natin. Ang sarap kasing balikan yung masasayang memories natin. God works in mysterious ways, no? Piruin mo, ikaw pala yung nakatadhana sa akin. Natatandaan ko tuloy ng araw nang ipinanganak ka. Pasimple pa akong pumunta ng sa ospital, sumilip sa nursery kung saan ka inilagay. Pinagmamasdan ko yung baby na yon habang umiiyak sa kasawian ko sa pag-ibig. Yung pala, yung baby na yon na magbibigay sa akin ng habang buhay na kasiyahan. Kaya ikaw, magpasalamat ka na lang kina Mama at Papa. Oo nga. Parang nagiutang na loob ko pa yung ginawang pamimikot ng mama mo sa ex-fiancé ko. Anyway, kinalimutan ko na rin yun. Wala nang samaan ng loob kasi yung ibinigay naman sa akin ni God ay mas better. At ikaw yun. Charito, thank you for loving me. No. Thank you for loving me. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo kasi nalaman ko may asim pa pala ako. Excited na ako sa bagong chapter ng ating buhay. Me too. Oh.
years na kaming kasal ni Jules. And going strong pa rin ang aming relationship. Kasundo ko na rin ang aking mga biyanan. Lalo na si Nanay Celia, na ayaw magpatawag ng nanay dahil magkasing edad lang naman daw kami. Anyway, totoo talagang kasabihang God works in mysterious ways. At masaya ko sa kinahinatnan ng aking buhay. Kapiling ang aking pinakamamahal na asawang, si Julio Browning Jr. Lubos na nagpapasalamat. Charito. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.